So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Motoposh Pulilan branch para sa update natin. At meron tayong nakita dito. Meron silang bagong update para dito sa may motorcycle ng Motoposh Typhoon 150. Alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan nyo ako. Walk around natin to. Ayos na ayos yan. So yun na nga mga best, no? Available na nga po dito ang bagong colorway nila nitong Motoposh Typhoon 150, R150. Okay, so yun nandito yung nakalagay, R150 Typhoon. Okay, so ayan, meron silang combination ng kulay red at kulay black dito sa may dulo na may touch ng white. Ayan, so same specification pa rin naman last time na vlog natin itong Typhoon 150 doon sa may Baliwag, pero ngayon available po dito ng dalawang unit sa may Pulilan branch. Ayan. So upuan natin para sa 5 to na kagaya ko. At sa mga nagtatanong nga pala, ano yung specification nito, nandyan sa gilid ng screen nyo yung full specs na itong motorcycle na to. So ngayon, tingnan naman natin. Okay. Okay, sa 5 to na kagaya ko, ayan, tingkaya tayo rito pero manageable kasi nga magaan yung motorcycle. Ayan, tingnan nyo naman yan. Bukaka tayo rito pero sobrang lambot nung sobrang lambot ng shock niya sa likod. Shock niya sa harap, lambot din. Ayun oh. So turning radius niya malawak din. May space pa tayo rito para sa ating legroom. Ayan. Pero kapag turning radius natin, ayan, turning niya o yung pag inikot natin, tatama na tayo rito sa tuhod. Ayan. Okay, so ang gusto ko dito talaga yung shock niya. Harap at likod, rate natin siya parehas overall nasa 8.5/10. Ayan. So, medyo pasubsob ng konti pero hindi naman nakakangalay sa long ride. Ayan. Pero kung uusad pa tayong konti, usad pa tayo. Ayan. Hindi pa rin naman masyadong subsob. Saktuhan lang naman. Ayan. Ganito yung tsura natin, oh. Lalo sa traffic. Ayan, ang gaan niya, oh. Ayos na ayos din pala. Ayan, sa ating OBR, pwede tayo mag-angkas dito kahit anong size ng OBR natin. Pwede. Ayan, tingnan nyo naman. Medyo kapag may angkas tayo na sobrang bigat, siguro lulubog na rin talaga to. Ayan, kasi sobrang gaan or sobrang lambot ng shock sa likod. Napaka-smooth lang, oh. Kaya siguro same nung sa Raider na kapag nalulubak kasi, nakagamit na kasi ako noon, is hindi ko masyadong ramdam yung lubak. Ayan, so siguro ganun din to. So sana makapag-test ride din tayo ng mga ganito, ano. Kasi hindi naman na tayo masyadong nagte-test ride or kung sino meron dyan, 'di ba? Sino magpapahiram dyan ng motorcycle na ganito? Eh baka pwede niyo pahiram, 'di ba? Baka lang naman. Pero 'yan, yung itsura natin dito, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang specification, yung presyo? Sa tingin nyo sulit nga ba? Comment nyo naman 'yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, share nyo naman yan sa comment section, 'di ba? Para at least dun sa mga willing bumili ng ganitong motorcycle, alam nila yung mga naging experience nyo at kung paano yung mga naging na-encounter nyo sa motorcycle na to. Okay? So, center stand natin. Magaan ba siyang i-center stand? Okay, center stand. May pagkabigat pero okay lang naman. Hindi naman siya ganun kahirap. Ayos. Yeah. Hindi lahat ng kayamanan nasa presyo ng motor. Minsan, nasa kwento ng rider. Galing sa wala, ngayon may direksyon. Pawis ang puhunan, hindi koneksyon. Kada ikot ng gulong, may bagong misyon. Bawat kilometro, inuukit ang panahon. Hindi ako bumibiyahe para lang makita. Bumibiyahe ako para may mabago sa pamilya. Gasolina man ang nauubos sa tangke. Pag-asa naman ang laging napupuno sa dibdib. Sabi nila, maliit lang yan, ordinaryo, pero di nila alam dito nagsimulang pangarap ko. Hindi sukatan ng bag sa harap, ang tunay na halaga nasa pusong lumalaban. Hindi lahat ng rider naghahanap ng bilis, may iba naghahanap lang ng bukas na mas maayos. Motoposh, kasama sa laban ng bawat Pilipino. Hindi lang motor, kundi tulay sa pangarap na totoo. Kahit mahaba ang daan, kahit umulan
May mga sugat na hindi kita sa katawan, pero bawat biyahe unti-unting gumagaling ang isipan. Pagod sa trabaho, overtime sa gabi,